Yes, magandang gabi mga kasurog at tayo po ay nagbabalik dito sa napakagandang lugar ng Kawayan. Dito pa rin sa Rodeo Capital of the Philippines, dito sa Masbate. Para sa ating Day 14 ng inyong sinusundang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. So kanina, 2 games po ang ating matutunghayan. Yung kanina po ay napanood natin ang laban ng Palanas versus PUV Corpus at ang nagawagi doon ay ang PUV Corpus. At ngayon naman sa ating ikalawang laro ay matutunghayan natin ang labanan naman ng home team Kawayan at itong Placer. Pero bago natin simulan itong ating laro, no? Pasalamatan natin ang butihing mayor ng bayan ng Kawayan na si Honorable Edgar Condor at ang mga kasamahan niya sa LGU Kawayan. Maraming salamat po for accepting us here dito sa inyong napakagandang lugar na Kawayan. My name is Coach Paul Sepe at ngayon po makakasama ko ngayon ito si David Joshua Bernales ang aking nakasama kagabi. Burns, magandang gabi sa iyo. Ayan, magandang gabi po, Coach. And syempre, kagaya nga ng sabi mo, Coach, home team Kawayan versus the visiting team Placer. 2-0 ang standing ngayon ng Placer against the 3-1 Kawayan. Medyo ang balita ko dito, exciting ang labanan na ito since both teams ay may mataas na standing sa kanilang mga bracket. Yes, partner. At ayun na nga, dito po sa Kawayan ay mapapanood nyo itong labanan ng Placer at the home team Kawayan. So wag na natin patagalin yan, partner, no? At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidan. On high in the bungee, the Colancha. This is Taylor D4D, the Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Magkakong lang kasunod pa. We welcome you everyone inside the Kawayan Memorial Plaza for our double-header matchup. Our second game will be having Team Kawayan versus Team Placer. And for the first fight for Team Placer, wearing jersey number 4, Melvin Butohan. Number 12, Giselle Carosa. Jersey number 16, Steve Castro. Number 24, John Carr, ex-Salana. Wearing jersey number 40, Kenneth Grillo. And for the first fight for Team Kawayan, wearing jersey number 4, Shea Medina. Wearing jersey number 7, P. Ronhal. Wearing jersey number 10, Efrain de la Serna. Wearing jersey number 15, John Carlos Bastismo. Number 69, Roger Kaituna. And for the officials for this ball game, Richie de la Ravina, former female referee, number 1, Fernando Chumacera, national referee, number 2, CJ Sanchez, national referee. This is the Ako Bicol Cup Masbate, ating goal! And ayun na nga, partner, no, tinawag na ng ating ring announcer ang mga players, first 5 of both teams. Mapapansin ko ngayon, Coach, medyo balanced ang both teams in terms of their size. Yes, partner. At yun na nga, sabi mo nga, for Team Kawayan, we have Menina, Roncal, De La Serna, Bastismo, at itong si Kaituna. At sa kabila naman, we have Botohan, Tarosa, Castro, Escalona, at itong si Brillo. Ito, mukhang may konting problema tayo dito sa ating game clock. But again, the first basket goes to Placer on that play. So medyo pati itong game clock natin because sa init nga ng pagtanggap sa atin ng mga tao dito sa Kawayan, Masbate, ay medyo hindi nakikisama dito. And the first points ng ating ball game mapupunta sa Placer, Yes, sa partner. visiting team. So that's a basket for
Melvin Botohan on that sequence. So ito, hintayin natin. So, in-adjust lang nila yung ating time doon sa pagsisimula ng ating first quarter. So this will be a very exciting ball game. Donning the white jerseys yung mga taga-Kawayan at itong medyo light blue itong mga taga-Placer, partner. Ayan, we're going back to the ball game. Bastismo now with the ball, holding point para sa Kawayan. Goes inside, extra pass to the wrong man. That's gonna be a turnover. Escalona ngayon ng Placer with the ball. Escalona naghahanap ng mapapasahan. Gets to his teammate. Inside pass. Number 40 for that two-pointer. That's two-pointer para kay Brillo. 1 minute has elapsed dito sa ating first quarter. 4-point lead ang hawak ngayon ng visiting team. De La Serna with the ball. Passes to Menina. Menina to the corner. 3-point shot. No good para kay Bastismo. Escalona ngayon. 3-on-3 fast break. Passes to his teammate. No good sa kanyang layup. Bastismo to Menina. Kawayan naman ngayon on the offense. Mid-range jumper is good. First points para sa Kawayan brought to you by Menina. It's a good jumper on the part of Menina on that play. So kung makikita mo, partner, itong si Shane Menina, first point niya dito sa ating ball game. Nung nakaraang play, laro nila, medyo maalat ito during the first half. But ngayon, starting to pick up his game. An early two-pointer para ngayon sa isa sa mga key players ng ating home team na Kawayan. Pero yan, 3-point attempt there. No good para kay Roncal. Pero mapupunta ulit sa Kawayan ng bola. It goes out of bounds. Ito si Drill Roncal, yung addition for Team Kawayan dito. Almost a turnover there para sa Kawayan. Pero yung attempt doon ni Kaituna is no good. Escalona ngayon with the ball. Goes inside pass for that beautiful two-pointer para kay Castro. Pagkaganda ng ball movement na pinapakita ngayon ng ating visiting team. Yes, sa partner, mga inside passes nila. Makikita mo, very easy on the part of offense dito sa mga taga-Placer. So sabi nga natin, talagang magkakakilala ito at matagal na itong magkakasama itong mga taga-Placer, no? So that's why itong talagang chemistry nila ay very evident dito sa ating ball game. And ayun nga, another mid-range jumper coming from a beautiful assist. Two-pointer there by Butuhan. Pero ayan, Kawayan ngayon, Roncal with the ball. Passes it to his teammate. In the corner, balik kay Menina ang bola. 10 seconds of the shot clock. Beautiful inside pass there by Menina to Bastismo for that two-pointer. 6 minutes and 55 seconds remaining, mga kaibigan, dito sa ating first quarter. Lamang ng 4 ang visiting team, Placer. Corner, three-pointer is good para kay Tarosa. Pero yan. Now on the offense, Kawayan passes to the corner. Revenge three-pointer, no good. Para sa Kawayan, fast break ngayon dito. Layup, no good. Gandang depensa doon para sa Kawayan. Menina ngayon. Extra pass to Roncal for that attempt, no good. Placer ngayon, 3-on-2, fast break, extra pass, Escalona to his teammate, foul counted, and a chance for a three-point play. Good passing on the part of Team Placer there. Botohan giving to Escalona and Escalona giving it up to Castro. So maganda, partner, itong talagang chemistry na pinapakita nito mga taga-Placer dito sa ating opening frame pa lang, no? And meron silang advantage kasi doon since it's a 3-on-2 Yeah, fast that's a break. 3-on-2 situation. So yun naman talaga kailangan mo. Always capitalize that every prospect situation, no? Yeah. But right now, partner, we have a report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Barbie, ano bang balita dyan? Salamat Burns at Coach Paul at maayong gabi mga kasurog. Ito po si Barbie Floriano, ang inyong courtside correspondent para sa Kapunan ng Placer.
This is a battle against the home court team. Kaya naman ayon kay Coach Edsel Ballena ng Team Placer ay napakahirap talunin ng kalaban lalo na't advantage nila dito ang crowd. Subalit ayon sa kanya, gagawin nila ang kanilang makakaya na di magpa-apekto dito. Dagdag pa ni Coach na isasalang na nila sa larong ito ang kanilang import player na mula pa sa Cebu na si John Mark Bughaw. Bagaman ay hindi pa sila nagkakasama-sama mag-ensayo ng local players ay nangangapa pa raw ito sa sistema ng kupunan. Kaya naman adjustments at pakiramdaman na muna ang kanilang gagawin sa umpisa ng larong ito. At ito na muna ang latest mula sa courtside. Now back to the panel. Yan, maraming salamat Barbie for that update on the court sides. And ayun nga, Coach, no, ang sinabi ni Barbie, person to look out for the visiting team na Placer is John Mark Bughaw. Yes, another addition on this team pero hindi pa natin siya nakikita dito. But again, sabi niya medyo talagang mahihirapan itong si John Mark na mag-jive dito sa kanyang kupunan. Kasi maganda ang pinapakita nitong 5 nasa loob, no? But again, hindi yun rason, no? Once you're a basketball player, you should always be ready kung ano man ang ibibigay na role sa'yo. And syempre, no, since he is a new addition to the team, kailangan muna nilang tignan kung magbe-blend well ba. Gaya ng 3-pointer there by Castro on the corner there. Substantial lead para sa Placer dito early on in this first quarter. Pero ayan, beautiful alley-oop pass there. That score to Butuhan. That's to Butuhan. At on the other side, itong si Bastismo, talagang maganda rin ang pinapakita for Team Kawayan. Mayroon na siyang 5 points right after the 3-pointer dito ni Bastismo. Ayan, 10 seconds on the shot clock here para sa Kawayan. Roncal for 3, no good sa kanyang attempt. Pensa naman ngayon, Brillo for the side of Placer. That's a steal by Menina. Mid-range jumper, no good there. Bastismo gets an offensive rebound, passes to his teammate for that 2-pointer is good. Kaituna for that 2-pointer. Sa first 2 points dito ni Roger Kaituna sa ating ball game. 5-point lead ang hawak ngayon ng Placer. Medyo mahabol na ang Kawayan dito mga kaibigan. Pero yan, almost for a 3-pointer. Brillo now goes inside. Nakakuha siya ng foul. He will go to the line to shoot 2. So that's the first foul on Roger Kaituna dito sa ating ball game. At hingi dito ng ceasefire itong mga taga-Kawayan partner kasi nga nakakaabante dito ang visiting team na Placer. So maganda ang kanilang pinapakitang chemistry, ball movement, and good capitalization on that fast break na talagang every time na may fast break opportunity, they capitalize on that. Marami silang yung Placer. Nakikita ko on my observation, marami silang mga breakaway talaga. Yes, partner. So yun na nga. Maraming breakaways talaga itong mga taga-Placer dito. The likes of Escalona, a good point guard also. And of course, hindi mo rin matatawaran sa kabila itong si Shane Menina, no? So nagsisimula na siyang mag-pick up ng kanyang laro dito. So siguro na-loosen up na during the first game. Although they came up with a win on that game, medyo medyo maalat pa rin. Pero dito, tingnan natin kung ano pang i-contribute niya for Team Kawayan. Of course, partner. Pero ayan, going back sa ating ball game after that timeout. First attempt dito ni Brillo is good. Now for his second attempt, perfect from the line that time ngayon si Brillo. +2 ngayon para sa Placer. Pero ngayon, Bastismo. Tatawagan ng late call dito. Sa side ng Placer. Giselle Carosa. First personal foul, second team foul. So medyo shaky doon si Bastismo on that play. But wala naman intention coming from Giselle Tarosa. Gusto niya steal yung bola, but again, tinamaan yung muka ni Bastismo. Pero ayan, I think Bastismo is good here. So Menina passes to the corner. His teammate, that's a steal by Placer. Fast break sila ngayon dito. Tarosa with the ball. Going all the way for that 2-pointer is good. That's the 5-point of Giselle Tarosa dito sa ating ball game. So maganda ang talagang start nitong mga taga-Placer dito. Ayan, Roncal now goes inside, lays it up, no good.
Gandang depensa, pinakita doon ng Placer. Pero ayan, sila naman ang nasa opensa. Castro passes to the corner, mid-range jumper, no good. Pastismo gets that rebound. Pero intercepted there by Atarosa. Escalona to the corner, pump fake, mid-range. No good pa rin. Tuna with the ball. Tatawagan dito ng foul si Castro. Foul number 16, Steve Castro. First personal foul, 13 foul. It's the first foul on Steve Castro at third team foul for Team Placer dito. And a substitution here para sa dalawang ipunan natin. Corsiga will go in para sa Kawayan. And on the side of Placer naman, si Racho. Inside pass there by kay Tuna to Corsiga, no good sa kanyang attempt. 9-point lead mga kaibigan ng hawak dito ng visiting team Placer. Castro now naghahanap ng mapapasahan. Inside pass to Racho to the corner. 3-pointer, no good. Roncal securing that rebound. Balik kay Bastismo. The corner, Menina. Balik kay Bastismo dito. Inside kay Tuna, spins. No good sa kanyang attempt there. Pero matatawagan ng foul. Using Tarosa. Second personal foul, 14 foul, 1 for penalty. So 2 attempts dito ngayon para kay Tuna. Substitution ng Team Placer, number 35. At ayan na nga, coach, makakapasok na ang isa sa mga key players or mga new additions ng Placer na si John Mark Bughaw. Yes, andito nga, pumasok na. Papalitan muna itong si Giselle Tarosa kasi nga dalawang foul na itong naiambag niya dito sa fourth team foul nitong mga taga-Placer. First quarter pa lang at nakapick up na ng dalawang foul dito. Kailangan niya nang mag-ingat since there are still 3 quarters dito. Maganda ang contribution niya sa team niya. So it's good na naisipan ni coach na ipagpahinga muna siya. Yes, partner. Pero yan, 1 minute and 40 seconds remaining dito sa ating first quarter. Placer ngayon ang nasa opensa. Racho, inside pass, masyadong malakas. Almost a turnover. Escalona for 3. No good. Kawayan naman ngayon ang nasa opensa, led by Menina. Menina, heavily guarded there. Passes to Roncal. Roncal to Bastismo for 3. No good. Offensive rebound. Corsiga to Menina. Bastismo. Layup. Wala pa rin. Third chance dito ngayon para sa Kawayan. Menina. Smooth 3-pointer is good. Gandang 3 and third times the charm para sa Kawayan doon. Pero a revenge 2-pointer goes to the hands of Castro. Binawi kagad yun, partner, itong mga taga-Placer. That basket of Menina. But it's a good shot on the part of Menina. But again, a good shot also on the part of Castro. Ayan, less than a minute remaining dito sa ating first quarter. Roncal goes inside. Floater, no good. Masyadong malakas yung shot niya doon. 3-on-2 ngayon. Castro goes inside for 2-pointer. Medyo umiinit ngayon si Castro. Going out dito sa ating first quarter. Another turnover for the home team. Castro with the ball. Lob pass to the inside man. Intercepted there by Bastismo. Bola mapupunta ulit sa side ng Placer. Ito, 15 seconds remaining sa ating ball game. At abanta na dito ng 10 partner itong mga taga-Placer. Oh, early double-digit lead here for the visiting team. Open a layup by Brillo. Nice court vision there by Escalona. And of course, that's a good play on the part of Placer. That inbound play. Maganda ang blob na pinakita doon itong mga taga-Placer. Final shot, didn't get a chance to shoot dito si Corsiga as we end our first quarter. 26-14 mga kaibigan. Ang score dito lamang ang ating visiting team. Oo, partner, at yun na nga. Itong Team Kawayan dito, may tatlong panalo at isang talo. At ito naman Placer, partner, ay may dalawang panalo at wala pang katalo-talo. So titingnan natin kung itong mga taga-Placer ay may tutuloy-tuloy ang panalo dito. At early goings ng ating ball game. Talaga maganda yung pick up nitong mga taga-Placer dito.
But again, partner, allow me just to thank some persons or personality dito sa atin. First, of course, ang mayor ng Kawayan na si Honorable Edgar Escondor, ang municipal mayor, itong si Honorable Esther C. Binsol, na the municipal vice mayor. And kasama din niya yung kanyang mga SB member na nandito, si Honorable Relan Abinuman, nandito din si Honorable Arnold Cortez, Honorable Albino Gopio, itong si Honorable Daniel Olmilia, Honorable Victoria Ando, Honorable Jacinta Flores, Honorable Renato Montecalvo, Honorable Paul Yocte, Honorable Gerald Gader, and of course itong si Kent Malaga, the SK President, and Liga ng mga Barangay President, itong si Sir Gerald Gader. Hello po sa inyong lahat, and salamat po sa pag-welcome sa amin dito sa Kawayan. And of course, partner, ito nga ako, Bicol Cup Masbate ay hatid sa atin, of course, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And ayun, coach, magsisimula na ang ating second quarter. And syempre, maraming salamat po sa mga tao dito sa ating venue ngayon, ng Kawayan. Sa atin, partner. Pero ayan, as we start this ball game, home team now with the possession here in this second quarter. Alferez with the ball. Passes to Menina here. He is taking point para sa Kawayan. Inside pass, intercepted there by Racho. And steal by Alferez dito ngayon. Kawayan on the offense, Roncal. Balik kay Alferez, goes inside. De La Serna to kay Tuna. Slowing down the offense here. De La Serna fakes, spins, mid-range jumper, no good. Para sa attempt na yon ng Kawayan. Castro. Dadalang bola para sa Placer. Inside pass, Racho, mid-range jumper, no good. Lumikit ang bola, coach, sa ring natin ngayon. So, jump ball yan at ang possession ay mababalik sa mga taga-Placer dito. At again, partner, ito nga, pansinin ko lang, itong field goal shooting nitong Team Kawayan, medyo mababa, 31.6% kumpara dito sa 57.9% nitong mga taga-Placer. At ang leading scorer natin, Steve Castro, mayroon ng 9 points. At sa kabila naman, Shane Menina, mayroon ng 7 points, partner. Mga key players talaga is really contributing dito sa ating ball game for both sides. Pero ayan, kay Tuna, powering inside for that spin move, 2-pointer para sa Kawayan. So, wala nang nagawa si Brillo doon. That's a strong move on the part of Roger Caytuna. 4 points ito si Roger Caytuna dito sa ating ball game. Pero yan na nga, balik sa 10 ang kalamangan dito ng Placer. Pero Castro going inside, getting away with that 2-pointer. It's good. Para sa side ng Placer, nabawian ka agad yung 2-pointer kanina niya. Yun nga yung sinasabi natin, partner. Once na talagang maka-score itong mga taga-Kawayan, ay may sagot ka agad itong mga taga-Placer dito. Pero ayan, Alferez passes to Caytuna. Medyo malakas yung pasa niya. That's gonna be a turnover. Hindi ina-expect ni Caytuna yung pasa nito ni Alferez. Doon sa play na yon. With 8 minutes and 17 seconds remaining sa ating ball game, balik sa mga taga-Placer ang bola. Ayan, Castro ngayon with the ball. Guarded by Menina. Hihingi siya dito ng screen. Balik sa kanyang teammate to the corner. Fake. Passes to the middle. 3-pointer. It's good! Para kay Butohan. Beautiful passing there, coach, para sa side ng Placer. Talagang naghihintay sila ng pinakamagandang moment para mag-score dito. And that's the first 3-pointer of Melvin Butohan sa ating ball game. At mayroon na din itong 9 points, partner, dito sa ating laro. 7 minutes, 40 seconds remaining dito sa ating first half. 31-16 ang ating score. Iwang pa rin ang Placer. A 3-pointer there. No good. Kanya pero may offensive rebound dito. Si Bughaw. Offensive rebound plus 2 points. Para sa new addition ng Placer. Pero ayan. Mid-range jumper. No good. That's a block by Butohan. Fast break ngayon dito. Placer. Castro with a 2-pointer. Ngayon, magtatawag ng timeout dito ngayon ang home team to stop the momentum na dala ng Placer
Itong si Steve Castro, mayroon ng 13 points sa ating ball game. Sabi ko nga partner, good capitalization on every fast break opportunity for Team Placer dito. So mas talaga nga sila ang namamayagpag when it comes to transition offense. So pansinin ko din itong total rebounds per team noong nakaraang quarter partner, medyo lamang dito ang mga taga-Kawayan pa nga. But again, sabi ko nga yung field goal percentage nitong mga taga-Placer dito ay talagang maganda. Kasi nga, sabi mo nga kanina, because of that good team chemistry nitong mga players nitong Placer. But again, tingnan natin coming from the timeout kung ano ba yung mga adjustments dito ng mga taga-Kawayan. Sana yung mga advice, yung mga strategies na minake up ni coach dito is gonna be a good thing para sa side ng Kawayan since sila ngayon ang naghahabol sa ball game na ito. Pero ayan, back to the ball game time mga kaibigan. Kawayan now on the offense. Alferez with the ball, passes to the corner. Slowing down the offense here. De La Serna with the ball, goes inside, layup, no good. Pero matatawagan ng foul dito si Melvin Botohan. 2 shots ngayon para kay De La Serna. First personal foul. So that's the first foul on Melvin Botohan on that play. Ito, punta dito sa free throw line itong si De La Serna. And, I think pinalitan muna ng mga referees yung bola since medyo naging basa yung bola doon. Nadala ng mga pawis, syempre naglalaro yung mga players na pagpapawisan talaga sila. Ayan ito. Pero ayan, first attempt is good para kay De La Serna. Second attempt para kay De La Serna dito. No good. 1 for 2 from the line ngayon si De La Serna. 6 minutes, 50 seconds remaining sa ating first half. Castro ngayon with the ball. Guarded here by Menina, and that's gonna be a traveling violation. Turnover dito para sa Placer. Huling-huli siya doon ang ating referee na si Bonanong Chumacera. At ito partner, balik ang bola sa mga taga-Kawayan to have a chance to decrease the lead dito for Team Kawayan. Menina taking point, passes to De La Serna. De La Serna to Alferez, lugod sa kanyang attempt. Placer ngayon ang nasa opensa. Na kay Castro ang bola. Castro to the corner. It's gonna be stepping in the line. Turnover dito ulit para sa side ng Placer. Dalawang unforced errors ngayon para sa Placer. Giving a chance ulit para sa Kawayan to decrease the lead na hawak ngayon ng visiting team. Menina goes inside. No good sa kanyang attempt. Put back is good para kay De La Serna. It's a good second chance opportunity for Team Kawayan. So yun partner, yung kailangan nila be aggressive more and grabbing the boards, no? Pero yan, 3-pointer, no good para sa Placer dito. Pero may steal na nakuha si Castro. Passes to his teammate pero hindi pumasok yung second chance effort doon. 3-on-2. Menina for 3, no good. Placer ngayon, Castro, 3-pointer, no good. Menina with the ball here. Mamadali siya, naghanap ng mapapasahan, almost losing that ball. Inside pass to Kaituna, reverse layup, no good. Put back, wala pa rin. Another one, offensive rebound and still no good para kay Kaituna doon. Sorry miss on the part of Roger Kaituna. Tatlong beses partner na opportunity yon for Roger Kaituna. Pero ayan, mga kaibigan, may steal dito ang Kawayan. Fast break ngayon. Menina this time. He will get the 2-pointer for Kawayan. And magpapatawag naman ng timeout dito ang visiting team na Placer. Kasi I think nakita ni coach na umiinit dito ngayon si Menina. Yeah, sabi nga natin, yung mini run naman na ginagawa nitong mga taga-Kawayan dito sa ating second quarter with 4 minutes and 51 seconds ay talagang natapyasan yung kalamangan nila, no? So this is just you know, a ball game na talagang dapat sigurado ka lagi
Kasi sabi nga natin ay pag nalingat itong mga players na ito, itong mga taga-Kawayan ay may talagang pagkakataon na makabalik dito. Oo, bigyan mo lang sila ng chance talaga na makapag-open sa kanilang at makapag-init dito sa ating hardcourt ay talaga naman makakapaghabol talaga sila. So sabi nga natin during the first game of Team Kawayan, although they came up short on that game against Katayngan partner, talagang yung resilient mind nitong mga players ito ay makikita mo doon sa game na iyon. But again, they came up with a loss on that game. But again, after that, bumawi sila ng 3 sunod. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy din yan for Team Kawayan. Sila pala ngayon ang nasa momentum dito sa ating ball game. Pero ayan, tatawagan dito ng foul si jersey number 5 from Kawayan, Alferez. First closing foul, first team foul. 14 seconds to shoot. 14 seconds on the shot clock dito para sa Placer. Racho with the ball. 3-pointer. No good. Alferez securing that rebound para sa Kawayan. Minina naman ngayon. Passes to Ruelan. Guarded here by Placer. Mid-range jumper is short para kay Roncal dito, mga kaibigan. Still itong si Dil Roncal ay nag-struggle dito sa ating ball game. Again, sabi ko nga, this is a new addition for Team Kawayan dito. Itong si Roncal. So, timeout naman dito. Again, itong mga taga-Placer partner. So, with 4 minutes and 16 seconds remaining sa ating ball game. At ayun na nga, batiin lang natin itong happy birthday Jade Raiden Guerrero. Happy birthday Jade Raiden Guerrero. Ito. And, of course, and ito si pabati din kay Sab Riley Lita at sa asawa ni Kuya Mark na si Queenie Litana. And of course, yun, balik tayo dito sa ating ball game partner. Still on the lead, mga kaibigan, ang visiting team na Placer. They have the ball dito ngayon after that timeout. And Drina with the ball. Guarded by Ruelan. Passes. Inside pass. Pero may whistle dito on, I think, De La Serna. 4 minutes, 2 seconds, mga kaibigan, ang natitira dito sa ating second quarter. There's still a lot of time for the home team Kawayan para makapaghabol sila dito sa ating ball game. Ito nga si De La Serna, first personal foul dito ni Nick De La Serna. Pero ayan, pump fake, pero matatawagan ng traveling violation dito si Butohan. Kung mapapansin mo partner, itong Team Kawayan, there's a lot of chances na binibigay sa kanila itong mga taga-Placer because of that infractions nga na nakukomit nitong mga taga-Placer, but hindi nila maka-convert yun into points partner. So kaya sila down dito sa ball game na ito. Yun nga, they really need to capitalize on those infractions na nakukuha ng ating mga taga-Placer. Pero ayun, that's gonna be a steal from Bughaw. Grabe, on the defensive side, medyo mayroon din kaalaman dito si Bughaw. A long 2-pointer there para kay Excalona. Pero the putback by Butuan is good. Gandang offensive rebound doon. Maganda ang court awareness dito ni Butuan. Another second chance opportunity for Team Placer on that play. Nina with that pass, balik sa kanya ang bola. 3-pointer is good para kay Shane Menina. Second triple dito ni Shane Menina sa ating ball game. 24-37 ang ating score, mga kaibigan. Bumababa na ang kalamangan na hawak dito ng Placer. Excalona with the ball, naghahanap ng mapapasahan. He gets to Brillo for that 2-pointer. Kabawi kaagad ang Placer. Roncal ngayon. Back-to-back points para sa Kawayan dito. Excalona ngayon with the ball here, setting up the play para sa kanyang mga teammates. Screen by Butohan. Excalona to the corner. Pump fake pass to Brillo.
Whistle called here again on De La Serna. Second personal foul na dito ngayon ni De La Serna. Third team foul para sa Kawayan. Substitutions dito sa side ng home team. 14 seconds on the shot clock para sa Placer. Inside pass again. Botohan to Bughaw. Layup, no good. Pass break sila dito ngayon. Menina losing the ball. That's gonna be a steal by Brillo. Sila naman ang nasa offense ngayon. Brillo kicks it to the outside. Walang tao doon. That's gonna be a turnover. So bawian doon ng turnover for both teams. But again, patira na sana yun ni Brillo, partner. Sabi nga natin, just go hard to the basket. Ganun naman talaga lagi, no? But again, he opt to pass it. So that's a turnover for Brillo. Menina, three-pointer. Different location, same result. Back-to-back three-pointers para kay Menina dito. Balik sa 10 ang kalamangan ng Placer. 1 minute and 37 seconds remaining dito sa ating second quarter. Excalona with the ball. Passes to Botohan. 10 seconds on the shot clock. Inside pass to Brillo. 5 seconds to shoot. That's gonna be a loose ball. Turnover para sa side ng Placer. Roncal ngayon going all the way for that two-pointer is good. Good defense on the part of Team Kawayan on that play. Back to a single-digit lead para sa Placer. Grabe yung effort na in-exert dito ngayon ng Kawayan to get back in this ball game. Pero ayan, Placer on the offense. Blocked by Roncal there. Napakagandang depensa yung pinapakita ngayon ng Kawayan late in this quarter. Yes, partners. So yun na nga, very exciting na itong nangyayari dito sa ating ball game. So a minute to play sa ating second quarter. 3 seconds on the shot clock here. Botohan, high-arcing three-pointer is good. Balik sa double digits ang kalamangan ng Placer. 40 seconds remaining dito sa ating quarter. Menina thought about that three-pointer. Tatawagan ng foul dito si Brillo. And I think mabababaan yung momentum na hawak dito ng Kawayan because of that foul. With 16 seconds on the shot clock. Menina with the ball here. Hingi siya ng screen. Back to Roncal pero nakuha ni Bastismo. Bastismo, floater, no good. Offensive rebound. And a putback by Alferez is good. The first 2 points dito ni Alferez sa ating ball game. Shot clock is off mga kaibigan. 15 seconds remaining in the second quarter. A single-digit lead para sa Placer. Last possession para sa kanila dito. Bughaw. It's gonna be a foul called on Alferez. Second personal foul dito para kay Alferez. Warning for penalty for the side of Kawayan. Six seconds remaining mga kaibigan dito sa ating quarter. Final possession for the first half para sa Placer dito. Brillo gets that inbound pass. 3 seconds to shoot. Brillo goes inside. Gandang depensa doon ng Kawayan. Last shot. It's good para kay Excalona. And I think they're gonna review the call there because nakita ata nung referee that Excalona was stepping on the line. Makikita natin sa ating review by the referees. Yes, partner, but right now the score is 33 to 42. But again, sabi nga natin, that's kung basket ba yung last shot dito ni Excalona on that sequence sa pagtatapos ng ating first half. But again, sabi ko nga partner, good start on the part of Team Placer dito. Good team chemistry on their first quarter. But again, unting-unting bumabalik itong mga taga-Kawayan, courtesy of course of Shane Menina, their guest player. So titingnan natin partner kung magtutuloy-tuloy yan for Team Kawayan. But again partner, ito partner, may nag-ano sa atin, no? So if you're from the Philippines, gusto nyo kumbaga gusto nyo mapunta sa iba-ibang klaseng lugar, no? Itong Kawayan partner is madami itong tourist destination din. As we talk to Mayor Candor
a while ago. So ito, pwede nyo siya puntahan kasi nga they are promoting this beautiful tourist destination. Itong Butlig Beach Resort sa Bigia, Kawayan, Masbate. Mayroon din itong DA Resort sa Panorama, Poblacion, Kawayan. Kabatingan Beach Resort sa Bigia, Kawayan. Also, itong Lord's View sa Mahayhay, Kawayan. Of course, mayroon din silang Daniel Eco Park dito sa may Poblacion, sa Kawayan. Itong Corocabayo Sandbar sa Peña Island, Kawayan. So nakita ko kanina sa picture, maganda itong Corocabayo Sandbar Island. So ayun, basket count, partner. On the Escalona on that play. So 3-pointer yun, Escalona, partner. And mabalik nga ako dun sa mga destination na pwede nyo puntahan. Lamanok Island sa Ginotangan Island sa Kawayan. Lobngan Island also sa Gilotongan Island, Kawayan. Isla Florencia, ganun din, doon din siya. And yan, Bigia Prayer Mountain. So ayan, marami pa lang magagandang lugar dito sa Kawayan. So again, thank you Mayor Edgar S. Candor and Honorable Esther S. Binsol, yung kanilang mayor and vice mayor respectively, for welcoming us dito. And again, partner, this will be an exciting ball game for sure. Comes the second half, no? But again, magpapahinga muna tayo dito at magbabalik po kami, no? For our second half. And of course, atong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit
Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. At yun, nagbabalik tayo ulit dito sa napakagandang bayan ng Kawayan dito sa Masbate. At yun nga partner, maganda ang ating panimula nung first half, no, for these two teams, itong Kawayan at itong mga taga-Placer. Itong Kawayan may 3 panalo at 1 talo na kartada, at ito namang Placer ay may 2 panalo at walang talo dito. Sabi nga natin, both of this team coming from a win, no, so sino kaya magtutuloy-tuloy? But again, on that last play, counted nga yung shot ni Escalona. So that's why 33-44 ang ating talaan. But again, pasadaan natin partner itong team statistics natin dito sa dalawang kupunan na ito. For Team Kawayan and Placer, bench points partner, 2 points pareho. Again, sabi nga natin, yung talagang balasahan ng player, no, medyo madalang kasi nga sabi nga natin medyo mainit itong larong ito. That's why yung talagang starters nila usually talaga yung naglalaro sa loob, no? But points in the paint, partner, dun medyo nakalamang itong mga taga-Placer. Sabi ko nga, on the likes of Brillo, and ito si Rancho also, ito si Giselle Tarosa dito, 26-20. Turnover dito medyo masakit for Team Kawayan. 12 turnovers on their part kumpara sa siyam lang ng mga taga-Placer partner. Yun nga, sabi nga natin, you should take care of that ball. Again, sabi nga natin kanina, mas nakakapitalize itong mga taga-Placer. Once they commit a turnover, that's an easy 2 for Team Placer on the fast break. That's why ganito yung score, 15-12 itong fast break points partner. And the second chance opportunity, medyo lamang pa dito itong mga taga-Kawayan, courtesy of De La Serna and of course itong si Roger Kaituna, 9-7. But again, sabi nga natin, that's the number that we're looking sa pagpasok dito ng ating second half partner dito sa ating ball game. Pero yan nga, coach, kagaya ng sabi mo, yung mga turnovers talaga na medyo mataas para sa team ng Kawayan na i-take advantage talaga dito ng ating mga taga-Placer. Siyempre sila yung nakakaangat dito sa mga fast break points, which is 15. Pero ayan na nga, titignan natin kung yung mga adjustments ba ng both coaches is magiging advantageous para sa mga kupunan nila. Yes, partner. So this is just an 11-point lead, no, for Team Placer. So sabi nga natin, for us coaches, nasa striking distance ka pa lang, So talagang this is second
quarters pa dito sa second half. So everything can happen. So we'll see kung ano magiging adjustments dito ng mga taga-Kawayan. Pero yan na nga mga kaibigan, back to the hardcourt tayo dito. Kawayan on the offense. Kay Tuna with the ball. Mid-range jumper, open siya doon. But it doesn't go in. Brillo with the rebound. Placer ngayon, taking point. Escalona with the ball. Ito kung mapansin mo partner, nagtao na dito itong mga taga-Kawayan also. Nag-adjust talaga sila sa depensa nila. Ayan nga oh. 3-man defense dito. Trap na trap talaga si Taraso doon sa kanyang attempt on the inside. Pero Kawayan ngayon ang nasa opensa. Menina with the ball. Gandang screen doon. Passes to Roncal in the corner for 3. That's gonna be short. But the ball goes out of bounds in the hands of Brillo. Balik sa Kawayan ang bola. Yes, partner. Still struggling itong si Roncal dito sa ating ball game. But that's an open look, partner, for Roncal. So, but short yun for him. Yeah, that's gonna be a missed opportunity. And there's a steal by Placer. Castro goes inside. Pump layup, no good. Pero put back there by Tarosa is good. 7 points yan. Dito si Giselle Tarosa dito sa ating ball game. That's a good rebound, offensive rebound on part of Tarosa on that play, partner. 46-33 mga kaibigan ang score dito. Lamang pa rin ang visiting team. Pero yan, 3-point attempt there. No good para kay De La Serna. Brillo with the rebound. Almost losing that ball. Sila ngayon ang nasa opensa. Brillo passes to the corner to Escalona. Layup is good. Points again para kay Escalona dito. Menina to his teammate Alvarez. Alvarez to the middle. De La Serna, balik sa kanya yung bola. Fakes, goes inside. De La Serna, long mid-range jumper is good. Gandang ball movement and distribution of the ball para sa side ng Kawayan for that beautiful mid-range jumper by De La Serna. 8 minutes and 1 second remaining dito sa ating third quarter mga kaibigan. Labang pa rin ang Placer. Escalona, inside pass to Tarosa. Masyadong malakas. Muntik pang mabitawan ang bola. Balik kay Escalona ang bola. Going inside. Reverse layup and no good. I think that was swatted away by kay Tuna. Pero ayun, that's a steal by Tarosa. 3-pointer. No good. It's gonna be a short 3-pointer para kay Tarosa. Ito. Balik ang bola sa mga taga-Kawayan. That's a sorry miss on Giselle Tarosa on that play, partner. At again, yun, sinasabi ko nga kanina, napansin natin yung field goal percentage per team, no? Medyo mababa for Team Kawayan. That's why sabi natin, dapat yun ang i-workout nila dito sa second quarter. That's another turnover, the part of Sean Menina on that play. Fast break ngayon dito ang Placer. 3-on-2 fast break. Almost a steal there by Roncal. Pero ayan, stopping the fast break. Good defense para sa side ng Kawayan. Pero mid-range jumper, no good. Para kay Tarosa. Kay Tuna with the ball. Going all the way, bumping his defender, no good. Masyadong malakas yung attempt niya doon. Pero open for the layup here is Castro. Easy 2-pointer para sa Placer. And to give us an update naman kung ano ang nangyari sa ating first half, tawagin natin ang ating courtside reporter na si Mabel. Mabel, ano ang update dyan sa iyo? Thanks Burns and Coach Paul, and good evening sa ating mga kasurog. Once again, this is Mabel Atchagoyan reporting live here at Kawayan Sports Complex. Ito nga para sa Team Kawayan, kahit na nalalamangan ay desidido pa rin sila na idepensa ang kanilang home court kontra sa Team Placer. Ayon kay Coach Froy, aminado silang mahirap na kalaban ang Team Placer lalo na sa ilalim at sa kanilang transition play. For now, they will adjust accordingly. Tight defense, lessen turnovers, and do fast play as well to stop the winning streak of Team Placer. And that's the latest. Back to the panel. Yan, maraming salamat Mabel for that update on our courtside. And ayun nga, Coach, no, maganda yung strategy na ginawa ni Coach Froy sa Kawayan. And I think magiging magandang adjustments yon going into this third quarter. Pero ayan, 3-pointer, no good para sa side ng Kawayan. Courtesy of Corsiga. Escalona ngayon with the ball. Medyo natamaan siya doon ni Bastismo, pero no call from the referee. Racho ngayon with the ball. 10 seconds to shoot. Beautiful pass to Brillo there, pero hindi pumasok ang kanyang layup. Menina
Passes to Roncal. Roncal, extra pass to his teammate, Kaituna, for 2. Roger Kaituna, 6 na puntos na, partner, dito sa ating ball game. So ito, kailangan nila dito yung mga puntos na ganun, partner. 3-point attempt there by Castro, no good. Rebounded there by Bastismo, pero matatawagan ng foul dito si Excalona. 6 minutes, 2 seconds mga kaibigan ang natitira dito sa ating third quarter. 50-37 ang kalamangang hawakan ng visiting team. Medyo mataas-taas ang kailangang habulin ng ating home team na Kawayan. Pero ayan, going back. Bastismo to Menina. Menina goes inside. Swatted away by Castro. That's a steal. Pero ayan, regained the back by Kawayan. Menina, pump fakes, goes inside. Passes to the outside. Corsiga, fadeaway jumper, no good. Placer ngayon with the ball. Castro, naghanap ng mapapasahan. Gets to Excalona for the open three-pointer. No good. Offensive rebound. Brillo for 2 points. It's another second opportunity on the part of Team Placer, courtesy of Brillo. Talagang they are not giving up on every play, partner, itong mga taga-Placer. That's why nalamang naman sila. But sa kabila naman, itong si Bastismo gets 2 points plus and 1 on that play, partner. Chance for a 3-point play dito ngayon para kay Bastismo. Totoo talaga yung update kanina ni Mabel, coach, no? Talagang mataas ang inside presence na hawak dito ng Placer. Yes, partner, sabi ko nga kanina, the likes of Brillo and Rancho, pati itong si Giselle Tarosa, kung mapapansin mo, napakalalaki nito, partner. So ito na naman yung ginagawang double high play nitong taga-Placer dito. And then kailangan talaga mag-hustle ng Kawayan dito on the paint area so that they would be able to defend those high percentage shots coming from the bigs of Placer. Yes, partner. Ayan, may foul na tinawag ang ating referee. 2 shots dito ngayon para kay Racho. First shot is good para kay Racho. Second shot para kay Racho of Placer to extend the lead of Placer to 54. Yan, second attempt. No good. 1 of 2 ngayon from the field. On the free throw line, si Racho. 53-39 na score mga kaibigan with 4 minutes and 37 seconds remaining. Pump fake dito ngayon on the corner. Passes to Bastismo. Bastismo to Roncal. Goes inside for the layup. No good pa rin sa kanyang attempt. Racho ngayon of Placer with the ball. Hanap ng mapapasahan. Gets into the hands of Excalona. Masyadong malakas sa pasa para kay Castro. Stepping out of bounds. Turnover para sa side ng Placer. So ito, sabi ko nga, yung mga opportunities na ganyan, dapat ito ay capitalize sa yung turnovers. Kasi kanina, sabi ko nga, partner, turnovers for Team Kawayan, medyo nag-file up doon. But right now, binibigyan sila ng mga turnovers din itong Placer. So dapat i-capitalize nila yan, partner. They really need to capitalize on those unforced errors. Kagaya niyan. Beautiful assist there by Menina to his teammate Roncal for that beautiful 2-pointer. Medyo narinig tayo doon at nabate itong mga taga-Kawayan. So that's a good 2 points dito ni Roncal on that play. Yun na nga. They're really gaining advantages on those opportunities na nag-e-error talaga yung Placer dito. Pero yan, Menina going all the way for that 3-pointer is good. That's a 4th triple nito ni Shane Menina sa ating ball game. Ayan, Castro. Nahanap ng bawi dito. Excalona with the ball to his teammate on the inside. Foul called here on a jersey number 8, Corsiga of Kawayan. Substitution dito on the side of Placer. Racho will go out. Butuhan
will go in. And nakita natin na coach, no, yung statistics of Menina. Talagang mataas ang percentage niya on the 3-point line sa game na ito. Yes, partner, yun na nga. Itong si Shane Menina ay talagang 75% on the 3-point country on this ball game. Talagang kailangan nilang i-capitalize yung mga 3-point attempts dito ni Menina since it's really paying off para sa side ng Kawayan. Pero yan, a little discussion from the referees dito sa mga players. I think there's a little bit of... may konting kulay na, partner. Kasi nga, sabi ko, pagpasok nito ni Corsica ay talagang handa ito makipagpalitan ng mukha nito kay Giselle Tarosa. Talagang man to man. Depensa dito. But again, papalitan siya dito. Ito namang si Alferez ang ibibigay dito kay Tarosa. You know, partner, itong si Tarosa, we've talked to him nung kanilang unang laro ay ano pala ito, most valuable player sa si Safi, partner. Itong si Tarosa. So talagang di kalidad at di kalibreng player ito, partner. Yun nga, yung pruwebang layup niya kanina while you were talking, coach. Pero ayan, Roncal spinning, faking, pero ipapasa niya kay Corsica sa labas. Balik kay Bastimosa, ang bola no good sa kanyang 3-point attempt. Escalona to Castro, spinning, laying up, no good. Bastismo with the rebound into the hands of the sharpshooter. Menina goes inside, passes to the corner, 3-pointer, Corsica, no good pa rin. So mga 3-point attempts na Kawayan, pero ayan, Castro on the other side, layup is good. 2 minutes, 20 seconds remaining sa ating third quarter. Grabe, itong si Castro, partner, mayroon ng 17 points dito sa ating ball game. Really exerting effort dito si Castro, pero ayan, layup of Menina is no good, pero makakuha siya ng foul doon, 2 shots on the line para kay Menina. Medyo masakit to for Giselle Tarosa, third personal foul dito sa ating ball game, itong si Tarosa. Well, I think hindi pa siya papahingahan ng coaching staff of Placer at titingnan pa nila since mataas ang contributions ni Tarosa dito sa ating game na ito for the side of Placer. Ayan, second shot here para kay Menina. That's good. 57 to 45 ang score. And ayun na nga, coach, ilalabas muna dito si Tarosa and magpapalit si John Mark Bughaw ng visiting team of Placer. Ayan, on the offense now, Escalona to Brillo. Heavily guarded here by Bastimoso. Escarillo breaks away, passes to Bughaw. Bughaw pang face in the mid-range, no good. Offensive rebound is Castro. For the put-back 2-pointer. Another second opportunity for Placer on that play. Castro not giving up. Another 2 points for Castro. 19 points dito sa ating ball game partner. Ito si Castro. Ayan, De La Serna powering inside for that 2-pointer is good. 59 to 47 mga kaibigan ang score dito. Escalona ngayon with the ball. Balik kay Brillo to Escalona. 10 seconds on shot clock. Out of bounds. Bola pa rin ng Placer dito. At muntik na makaagaw doon. Itong si Giancarlo Bastismo doon sa play na iyon. Ito medyo tahimik itong si Bastismo dito, partner. Normally, yung kanyang mga laruan dito, 20 plus points per game. But right now, meron lang siya dito 7 points. Pero maganda kasi yung defense ang pinapakita dito ni Bastismo. Again, ayun na nga. That's a foul on Bastismo on that play. That's a second foul on Carlo Bastismo. That's why itong si Castro ay nasa free throw line ngayon. Maganda yung pinakita talagang ball movements dito ng Placer. Since they have the advantage kanina inside the paint, they really took a very aggressive movement towards the defending team. Pero ayan, Bastismo ngayon taking point
for the side of Kawayan. Into the hands of Menina. 3-pointer. This time no good sa kanyang attempt. Brillo with the ball. Less than a minute remaining dito sa ating third quarter. Brillo to Butohan. Inside pass. Almost a steal there. 3-pointer. No good. There's going to be a whistle call on Castro. A foul there. Ball possession. Mapupunta sa home team, Kawayan. The second foul on Steve Castro on that play. A minute to play dito. 44 seconds, partner, remaining sa ating third quarter. Warning for penalty na dito ang Placer. Pero yan, Roncal with the ball here. Extra pass to the mid-range. De La Serna, no good. In and out. Yung kanyang shot there. Brillo taking his time here. Making the clock tick. Castro. Nagdalang bola dito. Hihingi siya ng screen. Bibigay ni Brillo. 10 seconds on the shot clock. To the corner. Escalona. Passes to Butuan. Balik kay Castro. Castro with 5 seconds to shoot. Floater is good para kay Castro. Umiinit siya late in this third quarter. A lot of back-to-back points ang binibigay ni Castro, mga kaibigan. And guess what, partner? 23 big points itong si Castro dito sa ating ball game. This is a man in a mission dito sa larong ito, itong si Castro. On the offensive side, masyadong high efficiency dito si Castro. Pero yan, last heave of Bastismo is no good as we end the third quarter, mga kaibigan. 63-47 ang ating score in favor of Placer. Yun nga, partner. Sabi ko nga, maganda din naman yung mga open looks nitong Team Kawayan. Their field goal average is 38.9% on that last half. So medyo mababa. Sabi niya, compared dito for Team Placer na 51.4% on their field goal. So yun ang medyo titingnan. The attempts are there, partner, but again, sabi nga natin, those conversion, yun na medyo masakit doon. Sometimes open look, hindi maipapasok. So that's why nalamang itong mga taga-Placer. But again, on the rebounding department nga, na mapansin mo, lamang na lamang pa dito, or lamang dito itong mga taga-Kawayan when it comes to rebounding. But again, yung magandang execution and magandang percentage when it comes to field goal itong mga taga-Placer ay yung tumutulong sa kanila, kaya sila nakakaabante dito sa ball game na ito. Building on that, coach, no, nasabi mo kanina, no, pumapasok din naman, maganda rin naman ang pinapakitang laro dito ng Kawayan, but I think efficiency is not enough. They need to have, they really need to have a more higher kind of efficiency. Yung efficiency is not on their side on this ball game when it comes to their field goal shooting, and also dito sa 3-point country, sabi nga natin, medyo nakabawi sila with 35.7%, courtesy of Shade Menina. At again, tingnan natin dito sa fourth quarter, partner, kung makakalapit at talagang makakahabol itong mga taga-Kawayan. And syempre, mga kaibigan, don't forget to like and share ang ating stream on our social media platforms para syempre marami rin naman ang maanyayaang manood ng Ako Bicol Cup Masbate leg. Pero ayan, going back sa ating ball game ngayon, Brillo to the corner, Bughao pump fakes, goes to the mid-range for that 2-pointer is good. We're seeing streaks of an efficient shooter here out of Bughao in this ball game. Pero ayan, De La Serna, fade away, 2-pointer, no good. Pero ayan, stepping out of bounds si Butohan. It's gonna be a turnover. Early turnover on this fourth quarter para sa side ng Placer. Yes, partner. Sabi nga, pansinin natin on that last quarters, no? Itong Team Kawayan, mayroong 14 turnovers dito on that last quarter. At ito namang Placer, mayroong 12 turnover, partner. Medyo mataas-taas sa mga turnovers ng both teams on that third quarter. Really think that the coaches needed to make adjustments on that part. Both sides naman, since mataas-taas talaga yung mga turnovers na dito. Pero going back, Bughao thought about that 3-pointer. 5 seconds on shot clock. That's a steal from Alvarez. A one-on-one fast break, a layup, easy 2-pointer here there from the Kawayan player, Alvarez. Yun nga, partner, sabi natin, they need more defensive staff for Team Kawayan for them
para makabalik dito sa ball game natin. Bughaw, pump fake. That's gonna be a traveling violation, mga kaibigan. I mean, 14 points lang naman ang hinahabol Yes, dito. sabi ko nga, partner, striking distance with 8 minutes and 21 seconds pa rin ang natitira sa ating fourth and final quarter. So, no need to rush for team Kawayan, partner, dito. Again, sabi ko nga, gandahan lang nila yung execution at yung ball movement. And that's a good play on the part of Alvarez. Narinig na naman tayo, coach eh. Tinukot pa sa kabila, partner. May foul pa. Oo. A chance for a 3-point play para kay Alvarez. Back-to-back points siya ngayon para sa side ng Kawayan. And I think kailangan na lang coach na gawin ng Kawayan dito is to make a more high percentage shots, defend their opponents well. Yun naman talaga. They need a stop. Every stop is very important for Team Kawayan dito sa ating ball game. And of course, sabi nga, pag nalimitahan nila yung scoring. But again, that's a 3-pointer on the part of Gallego. Dito, coming off the bench, itong si Gallego. Kailangan talagang iwasan ng Kawayan dito yung mga high percentage shots din ng mga taga-Placer kung gusto talaga nila makapaghabol dito. Pero yun, kay Tuna with the layup, masyadong malakas yung kanyang attempt doon. Brillo with that rebound, passes to the point guard, Excalona of Placer. Making the play, setting up his teammates. Brillo, open there, goes inside to the mid-range, extra pass to Gallego. Back-to-back points para sa Placer. 7 minutes, 35 seconds remaining dito sa ating fourth and final quarter, mga kaibigan. Menina with the ball, goes inside, extra pass kay Tuna, gandang fake noon, pero nahawakan dito ni Excalona ang bola. There's gonna be a whistle called on kay Tuna. It's gonna be his third personal foul. This ball game. Foul na yun, may halong frustrations na din on the part of Roger Caytuna. That's a good pass on the part of Shane Menina on that play. But again, sabi nga natin, dalawang blue shirts yung talagang dumipensa sa kanya on that play. I mean, magandang court vision coming from Shane Menina, pero gandang depensa ang pinakita rin doon on the side of the Placer players. Pero yan, 3-pointer again goes inside para sa team ng Placer, courtesy by John Mark Bughaw. Menina now going inside, layup, that's good. 2 points dito ngayon para sa sharpshooter ng Kawayan, Shane Menina. Mayroon na yung 21 points si Shane Menina dito sa ating ball game. Ayan, Escalona with the ball. Bughaw in the corner, butuhan. Very good, almost a steal there from Kawayan. Bughaw with the ball with 5 seconds on the shot clock. Brillo stops and pops on the mid-range, no good. It's going to be a short shot there from Brillo. Menina with the ball, trying to lose his defender. Passes to the corner. Kicks it to the outside. Caytuna going inside. Layup. That's good. Strong finish there by Caytuna. 2 points para sa Kawayan. Talagang napangiti na lang si Brillo doon on that play. Caytuna going hard to the basket for 2. That's the 8 point of Roger Caytuna dito sa ating ball game. I mean, syempre nakakatakot talaga when there's a big person going at you at a very fast speed. Kita mo naman yung braso, partner. Ito ni Caytuna. Napaka-bulky. I mean, pati ikaw naman, coach, mapapaiwas ka talaga kapag may ganun kalaking tao yung... Pero again, sabi ko nga, partner, this is a 16-point lead for Team Placer dito sa ating fourth and final quarter. De La Serna now with the layup. That's good. Smothered by the defense, disregarding it for that 2-pointer by De La Serna. I mean, slowly but surely talaga, coach, no? Umahabol din naman ang ating Kawayan players. So, hindi din naman talagang masyadong mataas yung kalamangang hawak dito ng Placer. Pero ayan, Bughaw, nabutuhan to Brillo on the inside. That's going to be a call by the referee on number 15
San Carlo Bastismo. Third personal foul dito ni Carlo Bastismo sa ating ball game. At ito, that's the second team foul for Team Kawayan dito sa ating fourth quarter. Ball possession, mga kaibigan. Nasa Placer with 14 seconds on the shot clock. Escalona passes it to Brillo. Balik kay Escalona for that three-pointer. Nothing but the net para sa point guard ng Placer. So ito, gumaganda na yung shooting din when it comes to the three-point country itong mga taga-Placer dito. Revenge three-point shooter by Alvarez is no good. Brito with the ball here. Passes to the point guard. 10 seconds on the shot clock. Lob pass to the inside. Tutarosa kicks it to the outside. Brillo thought about that three-pointer. Goes inside. It's gonna be a 3-second violation on the side of Placer. 4 minutes, 48 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Still holding a substantial lead dito sa ating home team, ang visiting team na Placer. Menina with the ball para sa Kawayan. Loses his defender. Extra pass. Beautiful pass there. Pero Roncal does not convert, pero may foul na nakuha siya dito. He still has a chance to convert for 2 sa ating free throw line. That's a fourth foul on Kenneth Brillo dito sa ating ball game and warning for exclusion na ito. With 4 minutes and 34 seconds sa ating ball game. But again, ayun, itong si Roncal continue to struggle dito sa ating laro, no? Sabi nga natin, this is a new player for Team Kawayan. Still, siguro ano niya, may mga jitters pa siya in this ball game. And 0 for 2 on that attempt by Roncal in his free throw attempts. Castro ngayon with the ball, taking point para sa Placer. Heavily guarded by Bastismo. Castro gets that screen for that three-pointer. Does not get that. Ball goes out of bounds. Ball possession dito ngayon ng Kawayan. Bastismo taking point for Kawayan. Going inside. Laying it up. It's good. Grabe. Inulangan niya lang yung mga bantay talaga ni Kita mo naman, itong si Bastismo walang katakot-takot. But again, sabi ko nga partner, medyo yung laro niya dito ngayon for Team Kawayan ay medyo nag-slow down. Medyo mellow lang ito yung laro niya ngayon. So ito, medyo binabagalan na itong mga taga-Placer dito. Rosa with the mid-range, no good. Offensive rebound. Racho for 2 points. Benina, balik kay Bastismo ang bola. He'll do it again, pero kicks it to the outside on the corner for Alvarez. No good sa kanyang 3-point attempt. Pero may offensive rebound dito. Bastismo for 3. No good. Ball goes out of bounds. Placer. May halo ng pagmamadali ito, partner, for Team Kawayan dito. Because sabi nga natin, medyo lumobo na talaga itong kalamangan dito for Team Placer. 17 points ang kalamangan hawak dito ng Placer. And, kailangan talaga nilang mag-double time. They need to make the efforts. Time out dito itong mga taga-Placer, partner. Again, sabi nga natin, there's a important game sana for Team Kawayan, partner, no? Kasi nga itong Team Placer ay wala pang katalo-talo dito sa ating liga. But again, I think with 3 minutes and 18 seconds, partner, medyo mahihirapan sila dito. Lalo na dun sa ginagawang facing nito ng mga taga-Placer na. Kasi alam nila na talagang nakakaungo sila dito at gagamit na sila ng oras dyan. So yun nga yung napansin natin, partner, no? Yung field goal percentage, may mga open looks, may mga attempts na talagang open pero hindi ma-convert dito mga taga-Kawayan. And of course, itong the likes of Roncal also, medyo slow yung game niya dito, and also itong si Bastismo na normally, partner, average at 20 points per game itong si Bastismo. And again, also itong si Alvarez, yung additions niya when it comes to points, medyo bumaba rin. That's why ito lamang dito itong mga taga-Placer. I mean, honestly, coach,
Kung tutuusin, maganda talaga yung laro na pinapakita dito ng mga taga-Kawayan. It's just the fact that I think since Placer is undefeated, they have a higher momentum when it comes to this ball game right now. Yun na nga. And again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. So ayan, as you can see, batiin ko din ang ating buting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera at ang kanyang buting kapatid na si Ino Rivera, and of course ang ating boss for IMBC, of course Boss Russell Oreta, and of course Direk Christian Calleja, and the rest of the men and women of Ako Bicol Cup. Hello po sa inyong lahat. And ito partner, balik tayo sa ating ball game. Ayan nga, Placer on the offense here. Castro with the ball. Lob pass. Masyadong malakas. To Tarosa. That's gonna be a turnover for the side of Placer. Chance here to decrease the lead para sa Kawayan. Bastismo goes inside. Extra paso kay Tuna. Stops and pops for that mid-range. No good sa kanyang attempt. That's a steal pero may block. Sana dito si Tarosa pero matatawagan siya ng foul. 2 shots ngayon para kay Roncal. That's a fourth foul of si Tarosa dito sa ating ball game. Warning for penalty na coach dito ulit ang team ng Placer. Pwedeng i-take advantage dito ng Kawayan to lessen the lead na hawak dito ngayon ng visiting team. Pero ayan, first attempt here by Roncal. No good pa rin on the free throw line para kay Roncal. 2 minutes. That's the third miss, partner, no? Ni Roncal dito. 2 minutes and 24 seconds remaining. Yes. And ayan, 0 for 2. Again on that attempt by Roncal. 0 for 4 in this ball game. Castro taking his time with the ball dito. Babawasan ang oras in this ball game. Escalona, 3-pointer. That's short. Pero nakuha ni Castro dito ang bola. Back to Tarosa. Goes inside, floater. That's going to be a shot clock, a violation on the side of Placer. And magtatawag ng timeout dito ang team ng Kawayan with 1 minute and 58 seconds remaining dito sa ating ball game. Yes, partner, natabante dito ng 15 points nga itong mga taga-Placer. At again, yun lang partner, sabi nga natin, yun talaga yung napansin natin when also comes to rebounding department, medyo nanalasa na dito itong mga taga-Placer courtesy of the big guys. Itong si Brillo, itong si Bughaw, partner, maganda din yung additions niya dito sa team na ito. And of course, itong si Rancho, talagang kung makikita mo naman itong tatlong player na ito ay talagang napakalalaki at napakababalki dito. But again, tinitake advantage talaga nila yung mga sizes ng mga bigs dito sa side ng Placer. Kaya medyo nahihirapan talagang mag-penetrate yung side ng Kawayan. And syempre, din coach, no, napansin ko dito sa ating stats na napansin ko rin dito sa ating ball game is mataas yung steals na accumulate ng ating mga taga-Placer. Pero yan, Menina, attempt for 3, no good. Pero matatawagan ng foul dito si jersey number 41, si Aaron Endrina. That's gonna be 3 shots from the free throw line, si Shane Menina. First attempt dito. It's gonna be no good. Still struggling itong mga taga-Kawayan on that free throw line. Second attempt for Menina. That's good this time. Still has one more chance on the charity stripe. 2 for 3. Shane Menina on the free throw line, mga kaibigan. Tarosa with the ball on the side of Placer. 1 minute and 45 seconds remaining dito sa ating fourth and final quarter. Tarosa, lob pass to Brillo, intercepted by Bastismo. Intercepted din Endrina ang bola. Taking their time dito ang Placer. Endrina passes to Tarosa. Turacho. Balik kay Endrina. Layup, no good. Kay Tuna with that rebound.
Nina with the ball. Love pass to Roncal for 2. That's good. Plus 2 dito ngayon para sa Kawayan. Andrina with the ball. Stepping out of bounds. That's going to be a turnover. Bola ngayon ng home team. Bastismo with the ball. Passes to De La Serna. Balik kay Menina ang bola. 10 seconds on the shot clock remaining. Menina. 3-pointer. No good. Ball goes out of bounds. Matagal yung agawan nila under the paint doon kanina from the both teams, pero ball goes ultimately out of bounds. Titingnan nila kung kanino mapupunta yung ball possession na iyon as the referees review. At again po, maraming salamat po sa sumusuporta dito sa atin sa Ako Bicol Cup Masbate. And again po, please like, subscribe, and share our social media platform, no? Rep Salvico page on Facebook, also Ako Bicol Party List sa Facebook page, Ako Bicol Online TV Facebook page. Sa YouTube po, meron tayong Ako Bicol Cup, and of course sa TikTok, just search Ako Bicol Cup. Yun. Ryan, ball possession will go into the hands of the team of Placer. Tarosa to the hands of Racho. Racho to Indrina. Open for that 2-pointer. And I think that is a white flag raised on the side of Kawayan. At hindi na nila binantayan nga doon on the part of Team Kawayan. Itong si Indrina on that play. Still, Coach, maganda yung pinakitang performance dito on the side of the home team of Kawayan. But unfortunately, that's not enough, partner. That's not enough. Much better than yung pinakita ng mga taga-Placer dito, the visiting team. So ito, safe to say, this one is for Placer with another win. So 3-0 na. And mapupunta naman ang ayun, huling 3-pointer to end the game will go into the hands of Endrina. And that's gonna be it, mga kaibigan, for our ball game. 83-67 in this ball game. Ang ating team na mananalo for this night is the team of Placer. Yes, congratulations for these two teams na maganda mga pinakita dito. But again, yung nagwagi is yung mga taga-Placer. And of course, pasalamatan natin also the Mayor of Kawayan, Honorable Mayor Edgar Escondor, and also the Mayor also ng Placer, na si Honorable Eusebio P. Dumuran Jr. Hello po. And also, shout out kay DLLG Luningning Brazil. Hello po, ma'am. And of course, sa lahat ng Sangguniang Bayan, member ng Kawayan, hello po. Nandito sila lahat. And of course, ito pa si Greg Malagad, Municipal Administrator ng Kawayan. Police Major Alfredo Lastrilla Jr., Kawayan Chief of Police. And Dr. Eileen Condor Malagad, Kawayan District Hospital. Siguro doktor ito, no? And Ma'am Venus Condor, Municipal Assessor. Hello po sa inyo lahat, and maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito sa napakagandang bayan ng Kawayan. And of course, again, partner, this is just the game. Again, tomorrow, mayroon tayong laro ulit. But again, you can check our social media platforms nga para dun po makikita nyo yung schedules doon ng games dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And of course, batiin ko ng happy birthday itong si Jade Raiden Guerrero. Mula yan kay Kuya Elmer Guerrero. Hello, Jade Raiden Guerrero. Happy birthday sa'yo. And maraming salamat po sa lahat ng sumuporta again dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And partner, ikaw, may gusto ko bang mapasalamatan while we are waiting for our Kasurog player of the game? And syempre Coach, gusto ko rin pasalamatan ng bayan ng Kawayan for warmly accepting us here sa ating venue for today's games. And syempre maraming salamat din sa ating mga watchers, sa mga ating mga manonood both live sa ating mga social media accounts, and syempre dito sa ating venue. Syempre gusto ko din bigyan ng shoutout ang aking mga parents na nanonood din sa ating live page.
mga si Mama and si Papa from Iriga. Yes, hello po sa mga taga-Iriga. And of course, shout out to Madronio family sa Anislag relocation, Jaja, Coven, Ajed, Katie Love, Florine, Ken, Alec, Feby from of course Mama and Papa, si Sir Alex Madronio, si Kapa Morgan yon. Hello po Madronio family dyan sa Anislag relocation, and sa lahat po na nanonood sa atin dito sa Bicol, sa Pilipinas, and hindi lang dito, sa lahat po ng mga kamag-anak and sumusuporta dito sa mga players na naglalaro all the way from abroad. Hello po sa inyo, shout out, and ingat po kayo lagi, and salamat po sa suporta at sa panunood. Again, batiin ko ulit ang ating buting commissioner, Boss Lloyd Rivera, Boss Ino Rivera, of course, our boss sa Infinity Media Broadcasting Company, si Boss Russell Oreta, and of course, Direct Christian Calia, and the men of and women of IMBC. Hello po sa inyo dyan. And again, ito, andito nga si Danica, shout out Garcia family, and of course, shout out din sa mga taga-Kamsur. Back to Basic Basketball, you can search po yan ang aking Facebook page, Back to Basic Basketball. So, please follow and share also. Maraming salamat. And yung page pala, di Kapa Morgan, please just look and type Kapa Morgan on Facebook, so makikita nyo yun doon. And again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate, and the Ako Bicol Cup will not be possible without Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon, and of course the Ako Bicol Party List team. Maraming salamat po for creating this wonderful avenue for players para makita at ma-expose dito sa mga laro ng Ako Bicol Cup. So again, Ako Bicol Cup Masbate is brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayun. So, and while we are waiting for our kasurog player of the game, of course, puntahan na natin. Again, good night po sa lahat, and magbabalik kami tomorrow for another game. But again, puntahan muna natin. Ito si Miss Barbie Floriano with our kasurog player of the game. Barbie? Thank you, Burns and Coach Paul. That's the end of ball game for tonight, and congratulations, Team Placer. Now here with me is our Kasurog player of the game, na si Steve Castro, jersey number 16, who scored 23 points, 6 rebounds, 4 assists, 2 steals, and 1 block. Steve, it was a great fight against the home court team, Kawayan. Ano sa tingin mo yung naging weakness ng inyong team for this matchup? Siguro naging weakness namin yung depensa namin. Sobra kaming nag-relax nung nasa namin na yung kalabangan. Siguro nag-relax lang kami. Yun yung naging weakness namin. With that win, ano pa yung improvements na gusto mong i-work out sa iyong sarili as a player? Siguro yung leadership ko, yung para sa mga teammates namin, dapat marami pang i-improve kasi marami pa kaming natitirang laro. Ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin, pasalamatan at i-shoutout lahat ng taong sumusuporta sa iyo at sa inyong team. Unang-una yung pinabati ko yung Panginoon, yung nagbigay ng lakas sa amin, yung mayor namin, syempre yung coaches namin, mga teammates ko, at yung pamilya ko. Tapos yung sponsor namin, We Are Sisas, si Boss Ayan Kalit. Alright, thank you and congratulations once again, Steve Castro and Team Placer. Mga kasurog, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Ako Bicol Cup Masbate. Magkita-kita tayo bukas sa bayan ng Mobo. Kaya mga kasurog, stay updated by following us on our social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, at ng Ako Bicol Online TV, also on our YouTube and TikTok account via at Ako Bicol Cup. This has been Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Reporter. Good night mga kasurog.